92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes! Naku, syempre, it's 4:20 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, alam nyo ba mga ka-vibes? Kanina, shinare namin sa inyo ng aking sismars na si DJ Chloe na bigla na lang bumuhos ang ulan, Antigua. Yes, until now, it's raining. At ang nakaka-lurky dito talaga naman, hindi lang siya basta buhos ha. Tumodo siya, day. Oo talaga, yung parang galit na galit ang ate kong rainy day. Ganon. Mali ang suot natin. Totoo naman. Alam mo, minsan talaga, sa buhay natin talaga, parang hinahamon din tayo ng mga pagsubok. Yes. Diba nung mga nakaraang araw, ang Jeanette day, to the point, nagkaroon na ako ng heat rush. Oh, sorry. May heat rush. Hindi lahat. Sa Tagalog, bungang araw. Yung pala Tagalog. Oo, ganun. Oo. Hindi nagkaroon ako ng heat rush. I'm sure meron ding mga ka-vibes natin yung naka-experience na parang dahil sa init, feeling nila nagkaroon ng parang butlig-butlig yung kanilang yung parang may mga pimple bump doon sa kanilang skin. Tapos pag kinamot mo siya, nagsusugat siya. Dapat hindi mo siya kakamutin. So meron siyang mga home remedies. Yes. Aloe vera. Perfect. Diba? Galing sa refrigerator, sa Frigidaire. Tama. Tapos yung prickly heat powder. Oo. Meron nakakatulong din siya. Kasi 'di ba parang may cooling effect siya, ganon. Yes. Bukod doon, ang nabasa ko sabi pa oatmeal, ganon. Tapos dapat cold shower, ganyan. Pero syempre kapag kunyari matagal na, 3 araw, 4 na araw, tapos lumala, syempre magkonsulta na po kayo sa pinakamalapit na mga dermatologist kasi huwag tayo magdunong-dunungan, baka mamaya hindi pala heat rush yun. 'Di ba mamaya hindi pala heat rush, ante, 'di ba? Iba na pala yan. Tsaka para mas mabilis na maagapan yung paglaganap talaga naman. Kasi meron pang mga piniprescribe. Wow. Oo, yung mga dermatologist natin. Kunyari mga pangtanggal ng allergy, 'di ba? Usong-uso din yung mga cetirizine, ganon, 'di ba? Antihistamine na mga eksena. Pero syempre, 'di ba, mas maganda yung meron tayong patnubay ng ating mga doktor, yung magaling talaga sila sa balat. Yung pag nakita pa lang nila, ay alam ko 'yan. Oo, pulgas. Naging quiz. Hindi, alam ko yan. Galis asa yan. Charing. Hindi ganon. Pero eto na, dahil 4:22 na nga po at pinangako namin, meron tayong special na bisita na kasama. Hindi niya first time. Of course. At ito, ang pagkakataon na ako po ay nandirito naman nung last time kasi nag-guest. So, alam mo, big event pa naman sa buhay niya. Tapos hindi ako nakapag-interview sa kanya. Nakakaloka. Opo. Siya po ay bumida na po sa isa sa mga mataas din na ratings ng MMK. Yes. Ito ang story ni Eugene de la Cruz. Tama. Oo, yan. Kilala namin yan si Eugene. Malapit lang yan sa amin. Taga-Tondo yan, day. Talaga? Yes. Barkada yan ang mga naka-naka cakes ko doon. Oo. Sabi ko nga sa'yo, marami tayong friends from the land of the flying bottles, scream and shout. Diba? Tondo Manila, please welcome! Ayan, kasama natin live na live sa programa para pag-usapan ang pelikulang Some Nights I Feel Walking, directed by Direk Peterson Vargas. Nandito si Tommy Alejandrino. Hello! Welcome back! Yes, hello ulit. Yes, ayan, oo. Alam mo, he's very, very professional. Oo, ang call time nila ay 4 p.m. Andito na siya kagabi pa. Grabe naman yon. Sobrang professional. Sobrang professional noon. Hindi, nandito na siya ng mga siguro an hour before 4 or 30 minutes, something like that. Yes, mga ganun. Oo, totoo. Pero Tommy, congratulations. Thank you po. Pasensya na nung last time, wala ang beshi ng bayan. Hinahanap nga kita eh. Hindi kasi nga, nagkaroon na kami ng moment na makapagchikahan. Nung pinopromote nila Jella. And Ralph noon. Nina Ralph noon, bago siya mag-PBB. Yung High Street. Okay. Kasama si Tommy doon. Tapos alam mo, nung nabalitaan ko na ikaw ay isa doon sa mga nabigyan ng pagkakataon na magbigay ng yung portrayal mo doon sa Eugene, kay Eugene nga sa MMK. Yes. Sabi ko, ang taray no, kasi naman tong batang to magaling din talaga umarte. Kaya naman pinagkakatiwalaan. Hindi lahat nagbibida sa MMK, ate, 'di ba? Pag nagbida ka sa MMK, ibig sabihin talagang it's a make or break. Yes. Diba? Grabe. Oo. Ayan, bago natin pag-usapan yung pelikula na pinopromote natin for today, gusto ko lang marinig at syempre yung mga ka-vibes na mga nakapanood sa'yo. After nang pinalabas na yung MMK episode me before, ano nangyari? Kamusta yung pagtanggap ng mga friends mo, family, yung mga fans mo? Ayun, nagulat nga po ako kasi ang daming nag-congrats, tapos syempre ang daming bumate, tsaka
ang ganda rin ng reception doon sa episode namin. Sobrang proud kami nila Direk Onat, and I'm sure yung ibang nag-ambag doon sa episode na yon. Sobrang proud kami doon sa output. Oo. At saka sabi ko, diba, it's a make or break, diba, sa career. Kasi kapag halimbawa, binigyan ka ng pagkakataon, tapos ang ending, hindi mo na bigyan ng justice. Yun na nga yung kaba ko. Kung alam nyo lang. Kasi lalo na 25 years old lang ata siya ngayon. So sobrang magkalapit lang kami ng edad. So parang pwedeng tropa ko lang yun si Eugene. Yes. Just to have to portray such a very delicate story and personal story like his. Sobrang nakakakaba, pero ayun. Hindi, tsaka kapag alam mo, buhay pa yung ginagampanan mo. Pwede mo talaga siyang i-consult na, tama ba itong ginawa? Correct. Oo. Actually, kahit nga sigpay na, kailangan talaga kahit pa paano, at least nakuha mo yung nuances, diba yung mga, nuances. Kailangan mong bigyan ng justice yung role. Nuances. Dunong-dunungan. Oo, pero yun, diba, nakaka-happy kasi sa industry, dito sa showbiz, ayan, parang ang daming nagpapatunay na talagang patience is really a virtue. Kasi hindi ka naman considered as super bago talaga. Kasi yung iba akala nila, MMK, yung pinaka big break for you, saan ba ito nanggaling? Pero syempre yung iba naman, aware sila na nag-high street ka na, nag-senior high, yung mga dati mga projects mo, etc. Marami ka nang ginawa. Pero yun, diba, pinapatunayan lang talaga ng kagaya mo, living proof na pag may patience ka, diba, pagka ikaw ay hindi nag-aapura. Nagra-rush. Oo. Darating talaga yung time for you kung kailan ka magsha-shine. Yes, thank you po for pointing that out. Sobrang nagulat ako doon pero kasi agree ako doon. I believe that talaga na great things take time. Pero kasi, kaya ko yung nabanggit, una ko nakatrabaho yung ate niya, hindi pa ako DJ. Oo, si Kate Alejandrino. In the showbiz industry also. Actually, si Kate that time, hindi pa rin yung ate niya. Yes. Diba tama? Ate mo si Kate, diba? Kate Alejandrino. Yung ate niya, nakatrabaho ko yung 2010, 2009, something like ganong dekada, Wow. Pero ang peg namin nun, yung parang nangangarap pa lang kami na makilala, mapasok kami sa showbiz. Parang ganon. Oo, yes. Kaya yun, di ba? So, dahil ba sa kapatid mo na naunang pumasok sa'yo, o sabay ba? Paano ba yun? Well, nauna po siya. Doon po sa school namin, we studied in the same school, Philippine High School for the Arts. As yung major namin doon pareho, theater arts. So, nung mga plays pa lang niya, pinapanood ko pa lang siya, sobrang idol ko siya at sobrang nakaka-inspire talaga siya. Hindi lang dahil kapatid ko siya, pero dahil magaling din talaga kasi siya. So, nung nag-showbiz siya, na-encourage din ako to really pursue it. To really pursue it. Grade 6 kasi ako nung nalaman kong gusto ko rin mag-artista eh. Super bagets. Pero paano? 'Di ba kasi ang hirap, akala nila kapag madali lang umenter sa industry. Yes, akala nila kapag halimbawa nakita ka na ng very very late sa TV, artista ka na. Hindi dahil talaga namang sinasabi ko sa'yo. Totoo pala yung sinasabi nila na kailangan mong dumaan sa butas ng karayom. Mismo. Can you share your journey para naman yung mga nakikinig na nangangarap din, 'di ba? Na parang ganun pala. Go. Ayun, siguro nag-start talaga ako magseryoso sa pag-pursue ng showbiz after, nung pag-start ng pandemic. Kakagraduate ko lang ng high school. Di ko na masyadong tinuloy yung pag-apply sa college kasi alam ko na talaga sa sarili ko na ayoko eh. So, nag-pursue na talaga ako ng freelance acting. Nagsubmit ako ng mga set card here and there. So, nag-umpisa sa mga short film, mga student short films, mga thesis films nila, hanggang sa nagkaroon ako ng big break dun sa Cinemalaya for the film Baseball Player. Yun yung pinaka first, I guess. And then, yun, sunod na rin after nun. Thank you, God. Alam mo, iba talaga ang reach ng Cinemalaya. Mismo. Totoo yan. Alam mo yung mga film students na nakikinig sa atin ngayon or nanonood sa atin ngayon, yung mga film, yung mga nangangarap na pasukin ng industriya. Alam mo dahil sumusold out talaga ang ticket niyan. Sa Cinemalaya. Yes, sa CCP ginaganap yan. Tapos parang iba-iba yung oras. Tapos may time na gala night, nandun din mismo yung, kasi dati I remember, nag-host ako lagi. Yung last na, hindi ko masasabi pala yung title. Yung last na, munti ka na, die! Yung last na hinosan ko, yung pinagbidahan ni the late Sir Direk Ricky Davao with Kokoy and Elijah Canlas. Kumbaga hindi pa masyadong mainstream si Elijah that time. Even si Kokoy, parang yun din yung nag-open ng doors para sa kanila.
Mercedes Cabral. Napakarami ang nabibigyan ng Ate pagkakataon. Chedeng, Actually, hindi lang artista, pati director dahil nabibigyan ng chance sa Cinemalaya. Kasi dati, tanda ko, pag nanonood ako bilang fanay, nakikita ko yung mga sikat na mga business unit head sa ABS-CBN, yung mga pinapasalamatan, the late Sir Deo Endrinal, nakikita ko din na parang watch sila kasi nagdi-discover sila ng talent doon. Sa Cinemalaya. Nanonood sila. Kasi nga, di ba, hindi naman mga mainstream artists yung bumibida, parang mga indie actors talaga. Yes, up and coming. Yes, so pag napanood, parang, sino to? Pwede. Isama to sa ganitong, Parang ganon. naging launching pad na siya para sa mga Yes. rising artists. At yun nga din mismo yung Ang naging nangyari. nangyari Sabi ko sa'yo, di ba? Nung pumasok ako sa senior high, minessage ako nila Direk Eric and then they told me na handpick kami nila Sir Deo mismo. Sorry, huwag kang parang- Sobrang grateful Grabe. talaga ako doon kay Sir Deo for Yes. believing in talents like us. And the rest is history, di ba? Yes po. Sunod-sunod na. Pero, in fairness sa'yo, kasi, di ba, parang pag artista ka, kunyari, na brand ka as matinee idol, leading lady, ganyan, or ito lang dapat yung pwede kong gawin. Ikaw, very versatile, kumbaga flexible ka. Kung ano yung Thank you po. ibibigay sa'yo, hindi ka mapili sa role. Hindi talaga. Oo. Hindi ako mapili. At kaya ako tinanong yan, kasi itong pelikula na idinirect ni Direk Peterson Vargas, ang title niya ay Some Nights I Feel Walking. Some nights I feel Feel like like I walking. feel like walking. Yes. Kanina off the air, napag-usapan natin na parang this is parang becoming of age movie, 'di ba? Yung Yes. queer Oo. movie. Can you Yes. explain coming from you para sa mga nakikinig? I'm sure marami sa mga tito, tita, nanay, tatay, hindi sila aware ano ba yung queer? Kung ano ba ibig sabihin. Queer, LGBTQIA+, etc. Well, this film, we like to introduce it as a homecoming for queer cinema. Kasi, well, it's pagbabalik din to ni Direk Peterson, 9 years, I think, after Too Cool to Be Forgotten, isa niyang film. And so this film, all in all, I guess, tungkol siya sa queer belonging and finding real love in the chaos of Manila. In the chaos of Manila. Yes. Especially through the lens of queer lens. It's very different and almost parang nasa underbelly din naman nila yung setting nung pelikula namin. At saka feeling ko, pag sabi mong queer kasi, di ba, parang different personalities. Di ba ganun? Yes. Different characters yung nakasailalim doon sa salitang queer. Yes. Di ba, it's, tama? very umbrella term siya. So, Oo. malawak yung spectrum ng mga iba-ibang klase ng bading, iba-ibang klase ng queer. Kunyari, may loud, oo. trans, Yes. mga ganon. Yes. Pag queer, tama ba? Correct me if I'm wrong, hindi ko lang siya masyadong na Pero parang feeling ko, di ba, pag queer ka, parang yung hindi ka pa ready na i-out talaga kung sino ka at ano yung iyong gender. Tama? Yes, well, sa mga nakikilala ko, like, Yes. they would say that, if they don't want to specify kung alin dun sa Yes. terms. But I Oo. think others are very secure pa din naman when they say they're queer and they really do believe na they are queer kahit hindi sila, well, when others use queer and then they're not sure pa. Pero yung iba, I feel like meron naman talaga. Tama ako. Sabi dito, sinearch ko na, nagpatulong ako kay Ate G. Oh, yeah. Ang sabi ni Ate G. Sabi ni Ate G, yung queer, it can also be used to express the idea that sexuality and gender are not fixed or binary. Yun nga yung parang hindi ka pa talaga sure ng ano ba yung tawag sa'yo, diba? Yung, saan So ka ba parang under? common term ba siya, ganun, in a Oo. sense? Ang taray naman ito. So pag ganito, 'di ba, parang ang eksena niyan for sure kung finding love in the chaos of Manila. Yes. Siyempre merong mga sex scene dito, sexy scene. Ayan. Ikaw ba? Ikaw ba you're playing the role of? I play Rush. He's one of the brothers or, well, brotherhood kasi sila. So parang barkada ng mga boys na pare-paro sila ng trabaho. They're hustlers. So they're like hustlers in Manila. Pwede ring tawagin mga sex workers or call boys. Oh, Ay, Yes, talaga. they're call boys. Sino mga gumanap dun sa dun? Ayun. Nag-interesado. Ito, sasabihin Sino ko mga na. gumanap dun sa callboy? Oo. Lahat kami, bukod sa akin, Talaga? si Argel Saicon, kasama namin, si Jo Marie Angeles, Ay, Miguel Odron, and... Callboy din si Miguel dito? Oo. Ay, well,
Abangan? Abangan. Si Gold Aceron din nandito as a call boy. Tatanong ko ang aking sis Mars. Okay. Kilala mo ba si Gold Aceron? Hindi. Ay, sis Mars. Si Gold Aceron ay kilalang kilala ng sangkabaklaan. Ay! At ng mga momshies kasi bukod sa sexy body niya, in fairness sa kanya, may acting, no? May Yes. taglay na husay sa actingan. naman. At madalas, ang napapanood pa lang ng mga film niya, nakilala siya sa Viva Max. Yeah. Yes, sa mga sexy movies niya. Next, si Argel Saicon. Yes. kilala niyo. Kilala ko because of Jasmine. Si Jazz? Bakit magjowa ba sila? Ay, hindi ko alam. Pero nalilink sila lagi. Wow, same! Hindi, nalilink sila lagi. Kala ko madudula si Sis Mars. Oo, this sana. Sinasabi ko sa'yo. Nasa headline ka doon. DJ Pagalitan naman Chloe, diba? Oo. Ni-reveal na magjowa si Argel at si Jazz from Hindi ko PBB. May nakikita kasi ako sa mga comment, tapos sinasabi ni, ewan ko ba kay Jazz? Ewan ko dyan. Close kayo ni Jasmine. And then, naging friends lang kami before siya nag-PBB. Ayan. Dahil sa workshop. Hindi. Ano? Common friend. Perfect. Sino pa yung isa nabanggit? Si Jomari Angeles. Indie actor yan. Indie actor. Kamukha ni yung Bagets Days ni JM de Guzman. Mismo. Wow! Talaga? Totoo, diba? At nagtitrending siya ngayon dun sa content niya. Di ba may content siya, yung nasa street, nag-MOS siya, man on the street, tapos parang nagtatanong siyang ganyan na nakakakilig sa mga girls. Yon. So sila yung mga gaganap na ganun doon. Tapos ikaw, as Rush, kapatid mo sila? Or brotherhood lang? Brotherhood. Brotherhood. Found family. Which is, the queers know what that's So, like. trinay mo din na maging sex worker sa pelikula? Yes. Actually, na-realize ko din marami na pala akong na-play na sex worker. Talaga? Bukod sa Malyari, pati dito. And, yun, sa iba rin. Meron. Bongga. At least meron ka ng nakuha. I think may pananaw ka na like what to do, or you think parang you had to prepare pa more. Ayun. Well, we also had, yes, we had to do a research, syempre. Yes. And, well, based din naman sa trailer and sa story mismo, hindi lang naman siya tungkol doon. So, marami din mga eksena na hindi naman kinailangan na bumabad talaga sa trabaho at ginagawa ng sex workers. Pero question, kapag may mga ganitong pelikula, nakakaramdam din ba yung mga artista? Kasi this movie is, hindi siya parang released by parang a big film outfit, tama? Yes. This is an indie movie, di ba? Yes. Sa artista yes. ba, may pressure din ba kayo, lalo na ngayon, pero hindi, thankful tayo kasi ang bongga ng sales ng Sunshine, Oh, yung yes. How to Get Away from My Toxic Family, yung Meg and Ryan, at saka yung Lasting Moments, yung sabay-sabay na umere ng August. Yes. Thank you, Lord. At tayong mga Pilipino ay sumuporta at pumunta sa mga sinehan talaga. Pero aware din tayo na hindi siya kagaya nung noon na talagang ang tao ay pupunta sa sinehan with the whole family, friends, barkada para manood. Kumbaga struggling ang Philippine cinema. Sa artista, may pressure ba na parang, paano to? Hindi naman siya release ng bonggang pasabog na film outfit. Ito kaya ay, yung mensahe ba ng ginawa namin, makakarating kaya to dun sa mga target audience namin? Well, yun na nga, fingers crossed talaga and many prayers at talagang sana pumunta yung mga tao doon sa sinihan kasi this film is really something to watch in the cinemas. And of course, all the other Pinoy films, ang dami-dami magagandang lumalabas ngayon. And dahil ang dami na rin online available. So, iba nag-aabang sila sa online talaga. Kaya pero, iba pa rin po mga ka-vibes, yung feeling na nasa loob ka ng sinehan, na nanonood ng pelikula. Yes. Kasi, aminin naman natin, hindi naman tayo lahat, meron tayong Dolby? Dolby. Dolby Surround, kagaya sa mga sinehan, Surround diba? sound. Oo, diba? Iba yung feeling nun. Iba talaga. True, oo. At saka iba pa rin talaga yung parang, yung amoy ng loob ng sinehan. Diba? Yung amoy popcorn sa labas pa lang. Oo. Siguro mas dama mo rin kasi yung film, kaya parang with family ka rin and you're outside, literal, dinayo mo para doon. Kapag pinanood mo sa bahay, pwede mo siyang gawing background music. Kaya background noise. Yes, yung parang kahit may iba kang ginagawa, baga hindi ka nakatutok. Yes. May ka dito, intimate scene, may matinding papakita dito si Tommy na Well, iba actually, naman. oo. Talaga? Oo, really? merong, hindi naman siya sobrang full frontal, pero may mga eksena talaga na
we had to show more skin. Uy, grabe. Hala, how did you prepare for that? That's, Nako. sisiw lang yan naman sa akin. Di talaga ako ma-reklamo pagdating doon. I love that. Parang kasi sometimes it would take a few siguro movies or a few preparations para dumating ka sa point na yun. Oo, na komportable ka magpakita ng kung ano man or gumawa ng gano'n. Yes. Pero syempre, personally, well, kapag justified naman sa story Yes. and hindi naman siya for trivial reasons, wala, I won't shy away from that. If Laban na it's- laban. Oo, Oo. laban na laban. Ano yung syempre. pinakamatindi nang naipakita mo sa mga movies or projects na nagawa mo na parang, kailangan to, so laban, dead ma ako, ipapakita ko na to, inyo na, gano'n. Ayun. Ito mismo, may isang eksena dito na talaga? halos Ito sa halos nakahubad ako tapos kita na lang yung may nakatakip na lang yung Bird. Oo. Yung bird! Hindi yung bird dun sa Pero mabilis lang, dumaan lang. Di ba may dumaan kanta yun na, lang. ang mga ibon na lumilipad, ganon, oo, ay mahal ng Diyos, ganon, oo. Talaga? Oo. Just meron ding Sorry naman nun. So, paano nangyari na nawala na yung inhibition? Di ba dapat Hindi ganon? na siya natakot eh. Sabi niya nga kanina. Oo. Walang Hindi naging plaster? chat. Meron. Meron naman pala. Akala ko naman talaga, walang plaster. Kasi kung walang plaster talaga, kailan to? Kailan to? Manunood ako nito. Sorry. Meron. Ayan. So, abangan nila yun. Bakit nangyari? Bakit may ganong eksena doon? Paano yung nawala ng inhibition mo? Anong ginawa mo? Parang, basta dahil as artist, ganon? Yeah. May thesis nga ako nun sa high school na may isa akong eksena, halos nakahubad lang din ako. Wala lang, parang Sa high comfortable. school. Wow! Sa theater? Ang tagal ng training niya. Aray, kumbaga nasa, hinubog ng panahon. Yes, diba? Naku, maraming na-excite at sigurado ako may mga nakikinig sa atin na nagkaroon sila ng curiosity sa pelikula ninyo. And then, i-invite na natin silang lahat ng mga nakatutok dito sa atin sa 92.3. Kailan ito ipapalabas? Sino pang mga kasama? Go, Tommy! Ayun na nga, guys, hello mga ka-vibes. Please watch and Tommy, go to dito the tayo. cinemas. Ayan. Yun, please support Some Nights I Feel Like Walking. Meron kaming limited screening starting August 27 hanggang 31 lang po. And sana po masuportahan niyo yung pelikula namin starring Miguel Odron, Jo Marie Angeles, Argel Saicon, Gold Aceron, and Tommy Alejandrino. Directed by Peterson Vargas. Uy, kanina nag-chat pa man din si Direk Peterson kay Chloe, di ba? Nag-message siya kanina. Oh, wow. Ang sabi? Congratulations. Yes, diba? It's a Pasabog. congratulations. Nako, Yes. ito po, in selected cinemas po ito nationwide. Panoorin po natin. Again, ang title ay... Some Nights I Feel Like Walking. Kasama dyan sina Tommy Alejandrino. Maraming salamat sa pagdalaw ulit dito sa ating programa. Ito po ang inyong favorite na merienda. Ito po ang Home of the Stars, ang Banana Crew. Naku, maraming salamat. Maraming Panoorin salamat natin din ha. po. Ang pelikula nila, showing na po yan on theater. On theater. Yeah, bahala sila. Basta, showing na po yan in theaters nationwide August 27, 2025. Maraming salamat, Tommy. Thank you. Laban. Banana Crew!